Hello, Rinaldo Tan Sustento. Ito pa kabibighan. Manood tayo ng isang video. Bahala na kayo kung ano ang iyong komento tungkol sa video na ito, ha? Parang gusto ko yung parinig niya para sa gobyerno. At ito, ha, may impormasyon siyang ibinibigay. Go. Kasalanan din naman natin kung bakit tayo kawawa tuwing may bagyo at baha. Maging totoo tayo sa sarili natin, mga boss. Isipin natin to. Taon-taon na lang bumabagyo. Taon-taon na lang bumabaha. Pero kada taon, nagtitiis lang din tayo. Pinagmamalaki pa natin sa buong mundo na resilient tayong mga Pilipino. Hindi ba natin naisip na hindi naman pagtitiis o pagiging resilient yung kailangan natin sa problemang to? Alam nyo ba na mahigit 1 trilyong piso ang gagastusin ng gobyerno para sa mga infrastructure projects para sa taong to? At mula sa 1 trilyon na yan, 255 billion ang gagastusin ng gobyerno para sa mga flood control systems. At mula 2021 hanggang sa taong to, mas lumalaki ang budget na nilalagay sa flood control program. Wow. Bilyon naman pala yung pondo eh. Wow. Saan napupunta yan? Halos kada linggo may binabakbak na daan. Yung ayos, sisirain. Yung sira, hindi aayusin. Tanginang bansa to, mga boss. Baliktad yung utak ng mga nasa gobyerno, lalong-lalo na yung mga nandyan sa DPWH. Tapos kung makapag-report na nakatapos na ng libu-libong mga proyekto, kala mo totoo yung sinasabi. O di yan, pinasinungalingan kayo ng Diyos tsaka ng kalikasan. Nasaan yung mga pinagmamalaki nyo na flood control program? O bakit nalubog yung buong Metro Manila? Hindi masama ang magtiis. Hindi masama ang pagiging resilient. Pero wag tayong magpakatanga at hayaan na gamitin to ng mga politiko para maging excuse na kurakutin yung pondo ng mamamayan. Pera natin yan. Pansin nyo, pag nagkanda leche-leche na at lumubog na tayo lahat sa baha, anong sasabihin ng mga politiko na yan? Tara, magbayanihan tayo. We are proud of the Filipino spirit, the bayanihan spirit. Kingin ang bayanihan spirit yan. Naging gobyerno pa kayo kung iaasa nyo lang din naman sa amin yung pagresolba sa mga problema namin, gaya ng baha. Tapos anong ibibigay nyo sa amin? Dilata? Bigas? Gamit na damit? Grocery na may pangalan at malalaking mukha nyo? Tutulong kayo kunwari? Lulusong kayo sa baha? Pagmumukain nyo mga sarili nyo na hero? Kaya nga bumabaha dahil sa incompetence at pangungurakot nyo eh. Ang kapal ng mukha ng mga politikong to. At para sa iyo, DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang laki-laki ng budget ng ahensya mo. Pangalawa sa pinakamalaki sa buong bansa. Pero yung mga proyekto ng DPWH, sa halip na kaginhawaan, perwisyo ang dulot sa amin. Correct. Galing, palakpakan natin siya. Diba? Galing. Ang galing-galing niyang magsalita. Galing-galing niyang ipinamukha sa ating lahat na tama na. Tama ng pagiging tanga. DPWH, pangalawa pala kayo sa may malaking budget. Anong nangyari? Tapos, isinisi ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga tao, sa climate change, sa basura. Sinong presidente ang may pag-iisip na ganyan? Na ang rason kung bakit binaha ay dahil sa basura ng mga tao, ay dahil sa climate change. Anong klaseng rason yan? Dahil sa barko. Anong klaseng rason yan? Saan nyo po napulot ang rason na yan? O diba? Nakita yun na. Efren Anino Gohilde. Nakita nyo na kung gaano kawalang kwenta. Nakakatawa talaga mga kabigin. Yung pumping stations natin, marami na. Yun, nagka-problema lang, sana matuto naman ng tao, huwag kayong nagtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. Noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa bagong Pilipinas, kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kani-kanilang komunidad. Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit 22,000 mga barangay sa buong bansa. Dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Nakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kani-kanilang komunidad. Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta. Dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Compare sa videong ito ni VP Sara. As in,
I was so shocked kung gaano sila kasystematic. Kung gaano sila kasystematic, mga kabibig. Talagang makikita mo talaga na VP Sara is really doing her job. Wait mo na, hanapin ko muna yung video, ha. Meron. Hanapin ko. Nasaan ba yun? Basta, ito. Wait mo na, kabibig, ha. Hanapin ko, ha, para ipakita ko sa inyo kung ano ang laman. Kung ano ang laman ng ayuda ni VP Sara. Hindi lang sardinas or kung ano-ano pa, kundi totoong ayuda ang binigay ni VP Sara para sa mga tao. Hindi siya nagpa-epal. Hindi siya sumugod. O eto, mga kabibig, ha, maipapakita akong video sa inyo, ha. Give me a moment, mga kabibig. Totoo. Kung matino talaga ang utak niya, hindi na siya magpunta-punta doon. Ito, Walang tulong si Vice President Inday Sara. Nangunguna po siya sa pagbibigay ng relief goods dito sa Barangay 649, Baseco Port Area, Manila. Hindi po siya nakakalimot. Sa mga nagsasabi na tinakasan niya yung Pilipinas, ito po, napakarami po ng binigay ni Vice President. Oh, grabe, ang Tubig, dami. bigay ng tubig. Ay, mga kumot po, may mga banig, Wow! lambo, tsinelas, Grabe. food pack siguro yan. Wow, grabe si VP Sara, ha. Yan pala ang laman ng kanyang ayuda. Paayuda ni VP Sara. May lagayan pa siya ng tubig. Hala, grabe. May bigas, may mga dilata. May pangalan ba ni VP? Wala. O, again, ha. Gusto kong panoorin again yun. Parang ang ganda. Ito na, sa mga nagsasabing walang tulong si Vice President Inday Sara. Nangunguna po siya sa pagbibigay ng relief goods dito sa Barangay 649, Baseco Port Area, Manila. Hindi po siya nakakalimot. Sa mga nagsasabi na tinakasan niya yung Pilipinas, ito po, napakarami po ng binigay ni Vice President. Tubig, lagay ng tubig. Ay, mga kumot po, may mga banig, lambo, tsinelas, food pack siguro yan. May lagayan pa siya ng tubig. May bigas, may mga dilata. O, paano yan? Ano yung masasabi dito? Sabi ng iba, ano ba yan? O, may mukha ba ni VP Sara? O, ang daming laman. Hindi tinipid. Talagang pinag-isipan kung ano yung pangangailangan ng Pilipino. Pinag-isipan kung ano ang pwedeng ibigay ng Pilipino. Pinag-isipan ni VP Sara, hindi lang for the sake of mamibigay ng ayuda. Hindi lang for the sake of paepal. Ito ang totoong ayuda. Ito yung totoong may puso na talagang galing sa kanyang isip at puso at naramdaman niya kung ano ang pangangailangan. Yung iba, palugaw-lugaw lang, mamimigay ng dilata, bigas, may pagmumukha pa nila. Pero ito iba eh. Anong nakasulat? May pangalan bang VP Sara? Walang pangalan. And I really appreciate the way VP Sara gave, ang tawag dito, ayuda. Hindi yung parang pang isang kainan lang. Hindi yung parang, anong tawag dito? Isang pangkainan. Hindi ganun. Diba? Meron ko ipapakita sa inyo, ha? Wait for a while, kabibig, ha? I want you to give an reaction on this. Wait for a while. May share ako sa inyo. Talagang magagalit kayo. Nako,
Careful lang sa galit niyo. Baka ma-high blood kayo. From Mr. Real Talker. Ito. Ayan na. Ayan na. Ang laki ng Oh, di ba? Office of the Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Tingog Party List Relief Operation. Anong masasabi nyo dyan? Di ba? May pangalan talaga, no? Kompleto talaga ang pangalan. Kay Bibi Sara, Office of the Vice President. Yun lang. Pero tingnan nyo, sino siya? Sino siya? Ang galing mang epal, perfect sample ng trapo. Sino siya? Ang galing mang epal, Oh. Office of the Speaker Ferdinand Martin Romualdez, di ba? Talagang nagpapakilala. Ayan na. At alam niyo mga Lods, pagpapalaki mo tong pag-i-zoom out mo to, yan, pag-i-zoom out mo yan, alam mo, ano ang nakalagay? DSWD. Agoy. Diba? Sobrang kapal no? Agoy. Imagine mo. Pwede pala yan. Gagamitin mo ang DSWD para sa Hala, DSWD daw ang pinamimigay. Tapos, relief operation from the Office of the Speaker. Pero ang pinamimigay, DSWD relief packs. Pwede pala yun? Dapat sana DSWD relief operation. Pero bakit pangalan ni Martin Romualdez ang agoy, oy. Gagawin naman tayong tanga at bobo. Akala kasi nila hindi talaga makikita kung ano ang kanilang mga ginagawa. Mahirap talaga pag matanda na, no? Di ba? Kalarki sila, oy. Ano nangyari? pogi mo. Iyo pala yan. Pera mo pala yan. Ayan na. Ang laki ng pangalan, Office of the Speaker Ferdinand Martin Romualdez, di ba? Talagang nagpapakilala. Ayan na. At alam niyo mga Lods, pagpapalakihin mo tong pag-i-zoom out mo to, yan, pag-i-zoom out mo yan, alam mo, ano ang nakalagay? DSWD. Diba? Sobrang kapal no? Imaginein mo. Diba? Palakpakan natin ang sobrang kakapal nila. Sobra talaga. Ako, grabe. Ano ba to, oy? Anong nangyari? Oy. Naku po. Eto na. Ang susunod nating ipapakita sa inyo, ito, nakaka-proud. Kung yung unang video ay parang tumaas ang BP at na high blood kayo. Nakaka-proud naman ito. Breaking news. The city government of Davao, through the Davao City Disaster Council, will be sending financial assistance to LGUs in Luzon that were declared under state of calamity due to typhoon. #KarinaPH. Nakaka-proud. Davao. Diba? People of Davao City, the government of Davao City, diba, are sending help, cash assistance and donations to different cities sa Luzon na naapektuhan ng KarinaPH. Ang galing ni Mayor Baste. Palakpakan mga kabibig. The government of Davao through Davao City Disaster Council mamimigay ng ayuda. 'Di ba? Yun sa Yolanda, sila yung unang namigay ng ayuda.
ang Duterte. Ngayon, sa Karina, si VP Sara ang unang namigay ng ayuda. Duterte pa rin. Oh, City Government of Davao, hindi nagpabaya. Talagang ramdam nila na kailangan tulungan ang mga kapwa Pilipino sa Luzon. Kaya gumawa sila ng inisyatiba. Paano tayo makakatulong? Pero, nung binaha ang Davao, tumulong ba ang city government ng kaek-ikan? Tumulong ba kayo? Nagbigay ba kayo ng konting ayuda para sa city government of Davao? Wala. Pinagtatawanan nyo pa ang Davao. Nga sana kapwa Pilipino natin to. Pero pinagtatawanan nyo, binasyo si Baste. Nasaan ba yung 51 billion na flood control kachorva? Tapos ngayon, binaha ang Luzon, may Baste na tutulong sa inyo. Pinagtawanan ba kayo? Dinedma ba kayo? Hindi. Nag-isip sila ng inisyatibo para tulungan kayo, para maramdaman nyo na iisa lang tayo. Tayong mga Pilipino ang magtatulungan at hindi magbabangayan. Is that amazing? The City Disaster Council is currently preparing the necessary requirements. Sabi ni Harvey Lantexe, head of the City Information Office. Always man ready ang Davao City to assist. Ginabuhat na nato ni. Ginagawa na daw nila yan. It has been the practice of the city to extend assistance to calamity-stricken areas. Diba? I'm so really proud. No? Ako din, So very proud proud na. sa mga Duterte. Imaginein mo, ang Davao City lang ang napakitaan ko ng consistency Correct. Agree. at talagang sincere na tumulong, no, sa iba't ibang cities, lalo na yung mga naapektuhan ng kalamidad. Totoo Ganyan yan. mga lords, pag hindi kurakot ang Correct. city, pag hindi kurakot ang lugar, Correct. diba? Kasi nasisave nila ang money, natitipid nila, at Correct. naitutulong pa nila sa ibang lugar. Correct. Agree on you, Mr. Real Talker. Di ba? Meron bang ibang bayan, ibang city ang namimigay tulong ang ayuda sa Luzon? Wala. May narinig ba kayo? Wala. Tanging Davao lang. So ano masasabi nyo? Kurakot? Si Baste Duterte. Kung kurakot pa si Baste Duterte, walang maibibigay na tulong. Di ba? Ngayon, pahiya kayo. Yung mga bashes mga Duterte, kayo pa ang makakatikim ng ayuda galing from Davao. Sa ibang lugar, ay ambot lang. Diba? Tapos kung makapanglait kayo sa mga Bisaya, di ba? Kung makapanglait kayo, yung iba lang naman kung makapanglait kayo sa mga taga Mindanao, ganun-ganun na lang. Pero ang number 1 pa palang nakatulong sa Luzon, di ba? Ay ang mga taga Mindanao. Tapos kita nyo, di ba? Sa slogan nila, from the people of Davao City. Di ba? Nakaka-proud. Correct. From the people of Davao City. Yan from the people of Davao City, di ba? Tignan mo sa ilalim! Romuald! Ano nakakatawa naman to. Kinumpara talaga. This was... Ay, nako! Mga tae! Akala mo naman, pera nila. Yeah! Di ba mga kabibig? So, ano masasabi nyo dyan? Hello, Vivian Juan. Choose mo hindi ang mahalaga na gawa ng OFB ang tungkulan para gawin ang trabaho upang tumulong sa mga kalunidad pero lumabas ka. Kasi parang dilawan moves ang ginawa ni VP Imagine. Dapat sa opisina ni VP, Sara ang magbagsakan na. Si Amy pinag si Aning niya, bakit wala pang may aning na din si Amy?
Very proud ka, ko taga Davao ka ba? Mantikan pa naman yung pera mismo ng taga Davao ang itutulong. Di ba mga taong Davao dyan ang ibigay sa ilang inidyo? So, panpanat ko kayo nga nga i-friend. Totally lang sa kalam. Ano mga bibig? So palakpakan naman, magbigay naman tayo ng isang masigabong palakpakan para sa people of Davao City. Palakpakan, bigyan natin ng masigabong palakpakan under the leadership of Mayor Baste Duterte. Palakpakan po para sa mga Davao City, people of Davao City for making an initiative of helping those brothers and sisters natin sa Luzon na nangangailangan ng tulong. Palakpakan. Palakpakan naman dyan. Actually, salamat sa palakpak. Davao niyang mami, salamat sa palakpak. At I'm sure marami pa rin dito nanood na sobrang proud sa ginawa ni Baste Duterte and the people of Davao City. Diba? Proud Davao City. Hello kabibig. Inaabang ko talaga lagi si Mr. Real Talker. Nakakatuwa talaga ang Oo. Fan ako ni Mr. Real Talker. Wow, ang daming pumalakpak ni Mayor Baste at ang Davao City. So mga kabibig, ito na yun na ang ending ng ating lebak-lebak with evidence tonight. So, see you bukas sa another lebak-lebak with evidence. At salamat po talaga na hindi niyo ako iniwan. Di ba? So, yan lang po ang ating latest lebak-lebak for today. Proud tayo, mga Bisaya, sa ginawa ni Baste Duterte and the people of Davao City. Kaya again, palakpakan. May pangalan ba ni Baste? Hindi. Pangalan ng people of Davao City. Kaya Davao City are blessed to be a blessings to everyone. Thank you everyone for watching. Vivian Wang, salamat sa pamimigay mo sa akin ng blessings before mag-end ang aking live. Nakahabol pa rin si Vivian Wang na magbigay ng 4.99. Salamat talaga, Vivian. Nakakatawa sinabi mo ang lebak-lebak. So bukas tayo ulit mag-lebak-lebak with evidence. Proud from Davao City, from Hanawe. Hi, kabibigan yan. Ako galing mga Duterte active tuwing sa kuna. Yes, Dahlia and Clark. Salamat. Thank you everyone. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Vivian Juan, salamat. Davao Unibay, salamat. Ingat everyone. Bukas tayo ulit mag-lebak-lebak with evidence. Thank you everyone. Okay, love you. Love you.